Gob, galing kayo sa isa sa mga pinakamakapangyarihang political family sa Mindanao. Dahil nung naupo ang iyong grandfather na pinakaunang Muslim governor sa Sultan Kudarat na isang Christian-dominated province, parang hindi na napalitan. Ano sa opinion nyo ang yung doon sa mga nagsasabi na umangat lang kayo dahil sa dynasty, dahil related kayo dun sa iyong father, sa iyong... Totoo, that's a very good question. Nakakatuwang isipin that it is my second term as governor and I continue to enjoy the trust and confidence of my constituents. Tama po sinabi ninyo, nung simula 1998 when my grandfather was elected as the first Muslim governor of Sultan Kudarat until today, my granddad, my father, and ako, pinapakita pa rin po namin sinasabi nating serbisyong tapat at maasahan. Pero maganda po na may lagay sa ating isipan that Sultan Kudarat province is really a province where we exercise democracy all the way. Majority of our constituents in Sultan Kudarat are actually Christians. 80% po ng ating mga kababayan doon ay Ilonggos and Ilocanos. Yung 20% po ay pinaghatian pa ng mga kapatid natin mga Muslim at indigenous people. Ibig sabihin nito, ako po na nilagay nilang governor ng lalawigan ng Sultan Kudarat, we come from a minority. Ibig sabihin nito, anytime that the people are not happy with the services that we deliver, they can just remove us. But because we've been here for the past few years, nandito pa rin kami na nagpapakita ng aming programa, nagpapakita ng aming inisyatibo, ibig sabihin nito, we still have the trust and confidence of our people that we will ensure the delivery of the public services that we have promised and committed to them. Napakagandang isipin po kasi political dynasty has always been a hot topic.